Nagsagawa ng aerial inspection ng Office of Civil Defense kasama ang PHIVOLCS para makakuha ng komprehensibong datos kaugnay sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Kaugnay niyan ay makakausap natin sa telepono si OCD Central Visayas Director Joel Erestain. Magandang umaga po, Director Joel. Magandang umaga po sa inyo at mabuhay po kayo. Sir, sa aerial survey pong ginawa kahapon, ano po ang update sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon? Kahapon po, yung Kanlaon, pag-ikot po namin, hindi lang kami umabot doon sa area kung saan po patungo yung hangin mula po doon sa bunganga po or crater ng bulkan kasi baka makapinsala po sa ating helicopters at saka sa mga pasahero po ng ating mga helicopters. No? And as a matter of fact, mukhang tinamaan nga ako nung amoy at medyo masakit na lalamunan ko kapag gising ko po kanina umaga. Anyway po, kahapon po sa pag-ikot po namin, mukha naman tahimik yung bulkan, Kanlaon. However, pagkalapag po ng aming po mga helicopters po sa airport, medyo bumuga po ng ash. No? Ayun. So, medyo active pa rin talaga yung bulkan. Kaya po, hindi po tayo tumitigil sa ating pong paghihikayat at sa ating pong mga kababayan na lumikas pa rin po dahil nandyan pa rin po ang posibilidad na maaaring po pumutok ang bulkan at may posibilidad din po na pagputok ng bulkan ay mas malakas po kaysa sa nangyari ng Lunes. Opo, Sir, nabanggit nyo na rin po itong posibilidad ng pagputok muli. At puspusan nga po ang paghahanda ng pamahalaan sa posibleng worst-case scenario. Batay po yan sa inyong inspeksyon kahapon. Mataas pa po ba ang posibilidad nga na ito ay sumabog pa sa mga susunod na araw o linggo? Mataas po. Baka nga po hindi pa yung mga sumunod na araw, sumunod na linggo. Lahat po, bawat araw po, pinangangambahan po natin, bawat araw po, pwedeng pumutok ang Kanlaon. Kahit nga itong araw na to, pwede siyang pumutok. Kasi nakita po natin ang behavior po ng pag-uugali po ng bulkan. Minsan nga po bigla siyang tumatahimik. Pag tumahimik siya, doon pa siya pumutok. Yung katulad ng December 9, sorry po, no warnings at all. At bigla na lang sumabog. When I say sumabog po kasi sabi po, ang pagkaka-describe is it was an explosive eruption. Okay, sir. Sa sitwasyon naman po, sir, ng ating mga kababayan na evacuee, kumusta po ang kalagayan nila ngayon sa mga evacuation center dyan? Marami naman po na tumutugon na rin sa atin at nagpapasalamat po tayo. Ngunit kulang pa. Kailangan pa po natin maghikayat po na as much as possible, lahat po talaga makalikas po, no? Sorry. Sorry sir, kasi medyo manilalamunan ko. Lumikas na para po makasiguro po tayo sa kanilang kaligtasan kung sakasakaling dumating ang panahon. At tumutok na nga po ang mga Kanlaon. Sorry. Okay, sir. Kumusta naman po yung mga evacuee pong nakaranas ng iba't ibang karamdaman na kinumpirma din po ito ng DOH? Tama po. At kumpirmado po yan. Ako mismo po, nung dumaan kami doon sa medyo sumakit nga po at ngayon na inuubo-ubo po ako ngayon. Pero, ang po nito, mas malaki po tama ng pag-amoy po, at saka yung amoy ng sulfur at saka po yung ashfall. Nasa side po ng Negros Occidental. No? Kaya, hindi po tayo tumitigil din na hikayatin sila na magsuot ng face mask, lalo na pagka nakakaamoy ng masangsang na amoy po na nagbumula po sa bulkan. Sa Negros Oriental naman po, sa Canlaon City, hindi po masyado dahil yung hangin po, na hangin amihan, is 30 from east going to west. Apo. Opo. Sir, kumusta naman po yung lagay ng panahon dyan ngayon? May mga pag-ulan po ba o pag-ambon? Yung sabi po ng Pag-asa, nung nagkakaroon po kami ng mga briefings po araw-araw, sorry, yung contours ng bulkan at saka pati na rin po yung siguro mga sediments, mga chemical reactions po surrounding the volcano. Minsan po naka-accumulate po yun daw ng mga pag-ulap. Kaya tuloy nagkakaroon din ng pag-ulan-ulan.
Hindi naman masama po panahon, pero hindi rin kasi halos tumitigil din ng pag-ulan sa paligid po ng bulkan. Kasi kahit naman hindi pa po nag-erupt yung bulkan, ano talaga siya, nakaka-accumulate din siya ng mga ulap. Kaya tuloy nagdudulot din po ng ulan, ng pag-ulan. Pero hindi naman kalakasan. Yes sir, at mag-iingat po kayo dyan at maraming salamat po, Director Joel Erestain.